na madala natin yung pamilya natin sa Panginoon, 'di ba? Kung dati iniisip natin na hindi gaanong mahalaga, pero the more that we realize na yung kahalagahan nun. Ako, nung recently, nung sa family nga namin, di ba, nag-celebrate hindi, na inano namin yung death anniversary nung pinsan ko, yung anak ni Mama Beth, kapatid ni Margie, tsaka ni Maan, si Nimar. At naalala ko yung mga tito ko, yung sa asawa ni Nanay Karing, di ba, parang nagiging eager na mag-share. Bakit? Kasi we never know kung kailan ba mawawala yung mga mahal natin sa buhay. And yun yung point nila kanina, nila Kuya Hek, nila Pastor John, na we need to bring our parents, yung mga mahal natin sa buhay, papunta kay Lord. Amen? Kasi masaya, sabi nga ni Kuya Hek, no, na kahit walang marating, pero I know gusto niya may marating yung mga anak niya. Pero ang pino-point out niya doon is, yung pinakamahalaga ay makakilala yung mga anak niya kay Lord. Bakit? Dahil para pagdating din ng araw, sama-sama sila sa langit. Amen? So, sana yung puso ng mga magulang, ng mga nandito ngayon, di lang ng mga magulang, pati ng mga anak, kaibigan, ganun yung maging puso natin na madala natin yung pamilya natin palapit kay Lord. Amen? Hindi lang dahil para makasama natin sila, pero para maligtas din sila. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Sige po. Tsaka po si BP Lenny. Hindi, joke lang, Ate Len. Handa na ba kayong ma-real talk? Ayan, magre-real talk tayo ngayong umaga. Ha? Pero in a nice way naman. Flip top. Ayoko po, di ako marunong mag-flip top. Okay, sige po. Start tayo. First slide, tapos magpe-pray po tayo. So, ang title natin for today ay Just Believe. No, talagang sobra. Ako, nung nabla-bless ba kayo doon sa mga previous topics natin, nung Sunday, nung Thursday? Sige po, pwede po tayong sumagot. Sige po, ayan. Diba? Ako talagang nakaka-bless. Bakit? Kasi lalong nabibuild yung faith natin. Diba po? Kasi sabi nga, paano nabibuild yung pananampalataya? Paano tayo napapalakas dahil nakikinig tayo ng salita ng Diyos? Amen? Kaya po, I hope and I pray na hindi lamang po tuwing Sunday, hindi lamang po Thursday, mahalaga rin na binabasa natin yung mga Bible natin. At ayun nga, punuin natin yung sarili natin. Amen ba? Okay po, so let's pray. Father God, maraming salamat po sa isang napakagandang araw na ito, Lord God, kasing ganda ng mga nanay namin, Lord. Lord, maraming salamat po sapagkat binigay mo sila sa amin, Panginoon, at binigyan mo kami ng isang magandang araw na ito upang i-celebrate namin ang kanilang mga buhay. Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, tanging salita mo lamang po ang aming maunawaan, ang tumubo sa aming mga puso at magbunga, Lord God. Hayaan mo, Lord God, na magbigay ito ng pagbabago, Panginoon, ng aming mga buhay at lalo kaming mapalakas, Lord God, ng pananampalataya na binibigay mo sa amin. Kaya Lord, tinataas namin ang iyong pangalan at binabalik ang mga papuri na ito sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. So, sige, let's proceed. Sabi ko nga, real talk lang tayo. Sige pa, next slide ako. May tatanong ako. Real talk lang. How many times mo na ba na naisip na, Lord, suko na ako? Ang ganda ng ang energy nyo kanina. Ngayon, napaisip kayo. Ano ba yung mga sitwasyon o mga pagkakataon sa buhay natin na naisip natin na tapos maiyak ka na lang, nag-walling ka sa pader, ganyan. Namimili kayo ng pader, baka may pako kasi, di ba? Ano ba yung mga moments na yon? May pagkakataon ba na may bagong kanta? Ayoko niyan, ang hirap naman yan. Suko na ako. Uuwi na magluluto, ay papagrab na lang. Pa-order na lang tayo online. Ay na Mga ganong moments na. Meron ba? Meron. Siguro naman lahat naka-experience tayo at some point. Amen? Pero praise be to God. Bakit? Kasi nandito tayo at nagpatuloy tayo. Amen? So tutuloy natin. Sabi dun sa next slide ko, Mark 5:36, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Amen? Diyan iikot yung topic natin for today. Huwag kang matakot, maniwala ka lang. Amen? Huwag kang matakot, maniwala ka lang. So, puntahan natin si David. Ay, may click. Ay, ito pala, sorry.
Nakabang... Balik natin. Ayan. So, sino nakakilala kay David? The giant slayer. No? Kilala niyo to? Si Haring David, pangalawang hari ng Israel. No? Sino yung napatay niya? Sino natalo niya? Si Goliath. Anong ginamit niya? Ano pa yung mga accomplishment ni David bukod dun sa pagpatay kay Goliath? SS? Ano po? Ba't gumamit ng SS? Nag-super pala. Nabuild na yung tama, yung mana, kompleto na. Ayan, kaka-ML niya yan. Yan, David the Giant Slayer, no? Yun yung una agad pumapasok sa isip natin bukod sa hari siya. Amen. Pero little that we know, nabulol na. Ayan, that David was also a lion slayer. Amen. Nung bata siya, inaagaw daw niya sa bibig ng leon yung mga tupa na inaalagaan niya. Nasabi ng mga kuya niya, kakaunti na nga lang yung tupa na inaalagaan mo, iniwan mo pa. Pero ganun ka-confident si David, no? Sino na dito yung umagaw ng buto ng manok sa bunganga ng aso nila? Ayan. Ang takot kayo, baka marabis. Ayan, siya yung naagaw niya sa bunganga ng leon. No? David was also a bear slayer. Yan yung mga umaatake lagi dun sa mga tupa nila, inaalagaan niya eh. Do you agree? So, dito tayo magbabank, no? Ianin natin siya. Babalikan ko yung tinapik ni Pastor John nung nakaraan. During this time, nung panahon na nilalabanan or lalabanan ni David, si Goliath, anong sinabi niya? Anong ginawa niya? Ini-imagine niya siguro ng mga oras na yon kung paanong binigay sa akin ng Panginoon na mailigtas ko yung mga tupa ko sa bunganga ng leon at dun sa oso, ganun din yung gagawin dito sa giant na to. Amen? Nai-imagine na niya na ibibigay ng Diyos sa kanya si Goliath. At anong nangyari? Binigay. Diba? Totoo? So, nung na-imagine niya yon, alam niya na yun ang mangyayari. Amen? Dahil yun yung sinabi ng Lord sa kanya. Pero nung maliit siya, tinrain siya ng Lord na magtiwala sa kanya. Kaya nung dumating yung biggest moment of his life, nangyari yung pinaka-dakilang araw sa buhay niya. Amen? Diba? So, ito mga pinagdadaanan natin, yung sinabi ko kanina, ba tayo nag-real talk ng kaunti, no? Mga bagay yan na pagdadaanan natin dito sa mundo, pero dadaanan, hindi po natin yan tatambayan. Diba? Bakit? Kasi pagdating ng araw, lilingunin mo yan, makikita mo ang layo na ng pinagdalhan ng Panginoon sa iyo. Amen? Diba? Ngayon ba, naisip mo yung mga dati na akala mo, sobrang laki ng mga problema. Ngayon, naalala mo na lang sila at nagpapasalamat ka sa Lord. Bakit? Kasi nandirito ka ngayon kasama yung mga mahal mo sa buhay. Amen? Diba? May mga moments, estudyante tayo, natatakot tayo sa exam. Ayan na yung midterm. Ayan na yung finals. Nung mag-a-apply ka ng trabaho, ayan na yung interview, initial interview, papasa kaya ako. Ayan na yung final interview, papasa kaya ako. Umiiyak ka pa. Diba? Minsan kapag di pumapasa. Pero God is so good. Bakit? Meron na nga tayong branch manager doon. No? Baka maging may-ari na yan ng ng Pilipinas. Hindi, tatakbo pala, no? Meron na tayo, di ba? Imaginein mo yung mga pagkakataon na akala mo, dead end na, pero niligtas tayo ng Panginoon. Kagaya nung kay David. Di ba? Nasa bunganga na nabubulol, nasa bunganga na nga ng leon. Inagaw pa. Amen? So, wag mong iisipin na eto na lang ako, na hanggang dito na lang ako. You need to imagine, you need to believe greater things will come to us. Bakit? Kasi kagaya nung sinasabi sa Bible na yung favor ng Lord, yung pabor ng Diyos nakapaikot sa atin parang shield. Walang negative na pwedeng tumalo doon. Bakit? Kasi yung favor, nakaharang sa'yo, nakakover sa'yo si Lord. Do you agree? Do you believe? Amen? So, yun yung paniniwalaan natin. At again, yan po yung pag-uusapan natin. So, bago yung win niya, before his win, he prayed.
He prayed. Amen? Before his win, he imagined. Diba? Na-imagine na niya anong mangyayari kay Goliath. Matatalo ko to, ibibigay ng Panginoon sa akin to. The moment na naisip niya yon, he believed. Diba? Kung ano yung mga pinag-uusapan natin dito, continue to believe on those words. Bakit? Kasi it will come to pass. Kagaya nung nangyari kay David. He won. Amen, nanalo siya. Amen ba? So, ang tanong ko dito, ito yung minayday ko nga kahapon, ano ba yung secret sauce ni David? Ano ba yung sikreto niya? Bakit siya nanalo? Do you have an idea? Crew. Ayan. Sige, tuloy natin. Share ko lang tong verse na to. 2 Samuel 5:10. He became more and more powerful because the Lord God Almighty was with him. This is David. Okay po. Tuloy natin. Just as Joseph, the dreamer, became a successful man because the Lord was with him. Anong similarities ng dalawang verse na yan? The Lord was with him. So mga kapatid, the moment that you've accepted Christ, you are a successful person, you are victorious. We can echo His authority, sabi sa kanta. We can echo His victory. Bakit? Kasi God is with you. Jesus is with you. Amen? Hindi siya yung sabi nga nung iba, di ba? Pag nagbibiruan, yung prayer daw niya, pag nanalangin siya, dahil masama nga daw na tao, hindi na daw lalagpas ng bubong. Hindi po totoo yun kasi ang Diyos nakatira na sa atin. Ikaw na ay yung buhay na templo ng Diyos. Amen? So, no matter how weak or gaano kahina yung boses mo nung nag-pray ka, lagi ko itong sinasabi, kahit bugtong hininga yan, alam ng Lord ano yung gusto mong sabihin. Diba? But you need to speak, hindi dahil para marinig ng Diyos, pero para marinig mo yung pinapanalangin mo, para pag nangyari, lalong mabibuild yung faith mo. Amen? Do you agree? Yung mga nasa likod, payag kayo? Oh, wala kayong choice. Kasi yun ang mangyayari talaga. Kasi yun yung nai-imagine natin. Again, when we say imagine, ba't kayo na pa natin naririnig na ako? Ilang linggo ko na naririnig. Those are the things that we meditate. Yun yung pinag-iisipan natin. Doon natin pinopokus ng utak natin. Diba? Bakit mo iisipin yung isang negative na bagay? Sabi sa Bible, bakit? Kaya ba niyang pahabain yung buhay mo kahit isang oras man lang? Right? Diba? Hindi naman eh. So what we need to do is to focus on those promises ng Lord kasi yun yung siguradong mangyayari. At siguradong mahaba yung buhay mo for all eternity. Amen? So huwag ka nang mag-dwell dun sa ano, kaya nga kailangan natin mag-renew ng mind. Diba? Baguhin mo yung takbo ng isip mo, mahirap. Yes, mahirap, pero hindi imposible. Amen? Mahirap sa simula kasi doon ka nasanay. Pero once you practice, magiging madali na yan. Amen? Sabi nga natin dito, no, ang sasabihin namin sa inyo dito sa harapan ay yung mga totoong bagay. Diba? Mga truth na galing sa Lord. Hindi namin kayo bibigyan ng mga too good to be true na hindi naman mangyayari. Ang binibigay natin dito sa church natin ay yung mga bagay na mauunawaan natin at kaya nating gawin. At sinabi ng Lord, renew your mind, kaya nating gawin yun. Amen? May mga susundot-sundot diyan na negative, 'di ba? Pero renew lang. Kasi nandiyan yung Holy Spirit, nandiyan si God sa atin eh. Hindi tayo pababayaan. Amen? Because the Lord was with him. Pero ngayon anong meron tayo ngayon? The Lord is with us. Amen? The Lord is with us. The Lord is with you. You. Amen? You. At yan mga kapatid ay proven and tested. Kagaya ng mga sinasabi na kwento sa Bible, kagaya ng mga nagpapatotoo linggo-linggo, ang Diyos ay mabuti. Amen? Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Pag sinabi niya, yun ay mangyayari. Amen? Again, because that is proven and tested. Payag ba kayo doon? Amen. So, tuloy pa natin. So, let us continue to believe that all the wonderful things that we imagine will come true because our Lord and God is true to His words.
Amen? So continue lang, ano ba yung magandang bagay na iniisip mo para sa pamilya mo? Ano ba yung magandang bagay na iniisip mo para sa magulang mo, sa anak mo, sa church? Di ba? At sa future mo, di ba? Imposibleng hindi naisip din ng Lord yon. Do you agree? Yung mga hindi po nagsasalita, harangan ko po mamaya pag nagbigay si Kuya Hek. Ayan, bahala kayo. Nakikita ko kayo. Tinakot. Okay po. So, balik tayo. Let us go back to Mark 5. Sabi dito, Jesus again had crossed the other side in a boat. A large crowd gathered around him by the seashore. Ano yung seashore? Tabing dagat. Ay, doon po ba kayo nagkita? Sa Dalampasigan, doon kayo naghabulan ng mga kabataan, no? Habulin mo ko. Tigas ng ulo nyo, ha? Then a synagogue leader named Jairus, anong pangalan? Arrived when he saw Jesus, he fell at his feet. At anong ginawa niya? He begged him urgently saying, "My little daughter is dying. Come and lay your hands on her so that she may that she may get well and live." Nabubulol talaga na. Diba? Anong sabi niya? Nagmakaawa siya, lumuhod siya, nagpatira pa siya, papalapit sa Diyos, papunta kay Jesus Christ at nagmakaawa, yung anak ko mamamatay na. Sino bang magulang hindi gagawa nito? I believe gagawin ng lahat ng magulang to. Kung alam nilang may chance na gumaling yung anak nila, they will do everything. No? Ganon kabuti yung mga magulang natin. Diba? Tuloy natin. So, anong sabi dyan? So, Jesus went with him and a huge crowd kept following him and jostling him. And begged him urgently, bumalik ako. So, yung pinaka-importanting line dito na gusto kong makita nyo, Jesus went with him. Jesus went with Jairus. Amen? Bakit? Kasi sabi niya, Lord, samahan mo ako. Hawakan mo yung anak ko para gumaling siya, para maging mabuti yung kalalagayan niya. Diba? Ganun yung faith niya. Na pag ginawa ni Jesus yung anak niya, anong mangyari? Gagaling at mabubuhay. Amen? Pero habang nagsasalita si Jesus Christ, kasi ito yung moment din na pinagaling din, hinawakan yung laylayan. Ayan po si BP Lenny, mapapatunayan niya po yan. Hinawakan nung babaeng inaagasan ng dugo for 12 years, yung laylayan nung damit ni Jesus Christ. Diba? At anong nangyari dun sa babae na yon? Gumaling. Ayan, meron din po tayong live din dyan dati, nag-plug, no? Panoorin nyo na lang din. Point of view ng babae na yon. Diba? At anong nangyari? Gumaling yung babae. Habang nagsasalita si Jesus Christ, sinalubong sila ng mga tauhan ni Jairus. Anong sabi? Your daughter is dead. Why bother the teacher anymore? Imagine, eto na yung gamot, eto na yung gagamot, eto na yan. May chance na gumaling yung anak mo. And then, habang papunta kayo sa bahay, may lalapit sa'yo at sasabihin na yung anak mo patay na. Ano kayang naging naramdaman ng tatay na yun? No? Imagine natin, anong pakiramdam nung moment na yun na ito na yung, dala ko na yung magpapagaling sa anak ko, and yet, sasabihin ng mga tauhan ko, patay na yung anak ko. Bakit mo pa ginugulo yung teacher? And ladies and gentlemen, this is the problem of the human heart. Anong problem yun? We tend to forget. Amen? We tend to forget. Dalas tayong makalimot. Ano yung nakakalimutan natin? Nakasama natin yung Panginoon. Diba? So ano nangyayari? Napapanghinaan tayo ng loob. Nalulungkot tayo. Hindi to sa ina-invalidate natin yung nararamdaman, but this is the truth, diba? Kasi if you know, or if you remember, if you realize na yung kasama mo ay kayang gawing lahat, kayang gawing posible ang lahat ng bagay, di ba? Aasa tayo dun eh. Yun yung mga maiisip natin, hindi yung mga negatibong bagay. Amen? Nawawalan tayo ng pag-asa. Nawawalan tayo ng hope. Pero, mga kapatid, ito yung nakalimutan ni Jairus. Kakasabi lang sa kanya, di ba? Jesus went with him. Amen? Kasama niya si Jesus Christ. So bakit nakinig ka dun sa mga hindi mahalagang tao na sinabi patay na yung anak mo?
Amen? Bakit ka naikinig sa mga tao na sinasabi yung pangarap mo walang kwenta? Bakit ka naikinig sa mga tao na sinasabi yung buhay mo hanggang dyan na lang? Bakit ka naikinig na hindi ka makakapagtapos? Bakit ka naikinig na hindi ka mapopromote kasi hindi ka magaling? Eh, ang sabi ng Lord, kasama mo siya. Amen? Mga kapatid, we can echo again His authority. Diba? If you see death dun sa sitwasyon, declare life. Amen? Kasi kaya mong gamitin yung kapangyarihan ng Diyos kasi payag siya. Dahil anak ka ng Diyos. Amen? You have all the power. Diba? Kasi binigay na kay Jesus Christ ang lahat ng kapangyarihan sa langit, sa silong ng langit. Nasa iyo na rin yun. Amen? Bakit? Kasi kasama ka nga dun sa tabi ng trono ng Diyos. Nasa kanang side ka rin eh. Diba? Ano ba ibig sabihin natin doon? You have the authority na meron si God. Amen? So, ito yung sinasabi nating importansya na makakilala yung mga mahal natin sa buhay sa Lord. Bakit? Kasi how will they know that there is hope? Diba? How will they know na meron palang chance na mangyari yung mga pinapanalangin nila, yung mga gusto nilang mangyari if they don't know how loving our God is? Amen? Diba? So, i-goal natin. Ako, I continually pray na makasama nga ulit namin sila mami, sila tatay, sila tito Abet, yung mga tito ko, mga tita ko, mga pinsan ko. Diba? Kasi, ayun nga marami na kami dito. Ayun sila Mama Bet, diba? Yung mga kapatid ko, pinsan ko, sila Maan, sila Margie. Diba? Pero, ang ini-imagine ko, yung binigay na word ng Lord kay Maan, pinakita niya na yung buong pamilya namin, nag-worship kay Lord, dun sa bahay namin. Amen? At yun yung pinangahawakan ko at ni Maan. Ewan ko kung nakwento niya na kanila Tony yun. Pero dati pa kasi yun, nung nasa church pa dun sa dating pwesto dun sa Makati. Yun yung pinangahawakan namin and kala ko imposible nga eh. Bakit? Kasi di ko naman alam na sasama si Mama Bit eh. Kasi talagang dati ko pa ini-invite yan pero ayaw talaga sumama niyan. Pero look at her right now, di ba? Nagte-testimony na nga dito. Di ba? Si Margie na mahiyain. Diba? Pero kasama rin namin. Kinakabahan na yung iba. Hindi okay lang, gandun lang tayo. Maiisa-isa daw sila eh. Diba? Hindi na, gandun lang. Pero yun yung importansya mga kapatid. At wag mong kakalimutan that Jesus is with you. Always and forever. Amen? Palakpakan natin si Lord. Paano ko nasasabi na katotohanan tong mga pinagsasalita ko dito? Sabi niya kasi yan Hebrews 10:5. For God has said, I will never leave you or abandon you. Hindi kita iiwan o pababayaan man. Magkaiba yun hindi kita iiwan or pababayaan man kasi kasama ka nga, pinabayaan ka naman. Pero si Lord, hindi ka na nga iiwan, hindi ka pa pababayaan. Sagot ka ni Lord. Amen? Di ba? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin. Kasi nga, binigay nga niya lahat Kaya nga pagdating niya dun sa krus, di ba? Pati dugo, wala na, tubig na lang nilabas. Kasi binigay niya lahat para sa'yo, para sa atin. Kaya wag kang mag-iisip na yung mga magagandang bagay na naiisip mo na mangyayari na baka ipagdamot sa'yo. No. Ibibigay sa'yo ng Diyos yan. Amen. You just need to be ready. Mamaya, you pray and pray. Di ba, na magkakot. Ito, lagi to sa amin sinasample Dati nila, pastor, kaya naalala ko to Di ba, pray ka ng pray na magkatrabaho. Nung dumating yung hiring, wala kang resume. Nasaan yung faith doon? Nasaan yung paniniwala doon? Ikaw mismo, hindi ka na umasa na matatanggap ka sa trabaho. Hindi ka gumawa ng resume. Di ba? Pero, sample ko yun Huwag natin lilimitahan si Lord doon. Malay mo naman, di ka talaga nakapaghanda Di ba? Biglaan na lang, oy tara, work ka dito, $500,000 a month. Di ba? Gipo, mag-aawal na po ako. Di ba? Pero, again, be ready. No? Paghandaan mo yung mga pinapangarap mo kasi baka pagdating ng araw, dumating yan, ikaw naman yung hindi handa. Diba? So paghandaan mo yung mga pinapanalangin mo. Kasi bakit? Mangyayari yan. Amen? So, punta tayo. Mark 5:36, but when Jesus heard what they said, patay na yung anak mo, anong sabi ni Jesus Christ?
Stop being afraid. Just keep on believing. Amen? Nung sinabi nila, napatay na yung anak niya, wala nang pag-asa, bakit pag ginugulo mo si Jesus Christ, wala na nga yung anak mo, sabi ni Jesus Christ, huwag kang matakot, patuloy ka lang maniwala. Comfort kaya to dun sa tao na yun? Di ba pina-imagine ko yung anong nararamdaman nito nung sinabi na patay na yung anak niya? And then sumagot si Jesus Christ, di nagpatalo. Hayaan mo yung mga yan, huwag mong pakinggan. Di ba bakit? Just continue on believing. Amen? Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Amen? Kayang gawin ng Diyos lahat ng bagay. Just continue on believing, huwag kang matatakot. Diba? Naisip ko yung kanta kasi hindi ko na lang kakantahin. Don't stop. Palin nyo na lang. Ha? Go, go, go. 1, 2, 3, go. Very good children. Ayan. Diba? Don't stop believing. Sabi ni Jesus Christ, don't be afraid, just believe. Diba? Bakit? Kasi kasama mo ako, bakit ka matatakot? Hayaan mo yung mga nagsasabi na yan. Mga chismosa lang yan. Diba? Hindi totoo yan. Ang sinasabi ni Jesus Christ, sa akin ka makinig. Amen? Doon sa mga words of God na naririnig mo dito, Sunday after Sunday, Thursday after Thursday, week by week, mga nababasa mo, just continue on believing. Amen? Kasi, ang buhay natin, paangat ng paangat. May mga, sabi nga ni Pastor kanina, hindi porkit nagtuturo ng Bible, totoo na. Bakit? Si Satan nga nagko-quote pa. Diba? Baka mas marami pang ang kabisadong verse si Satan dun sa iba sabi ng Lord, kinautan ka ni Satan, dali na. Basa-basa tayo. Diba? Pero anong pinopoint ko dito? Kapag ang naririnig mo na ay death, hindi na tungkol kay Jesus Christ, wag na, alisan mo na yon. Diba? Sabi nga ni Pastor Ben dito, diba? Mga tagapagturo, ano yon? Tagapagturo kay Jesus Christ. Doon tayo pupunta kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang paikinggan natin. Diba? So, ba't ka maikinig doon sa mga nagsasabi na wala nang pag-asa? Diba? Ang sabi ni Jesus Christ, tara, usap tayo. Hindi, si Boy Abunda pala nagsabi nun. Iba yun. Iba yun. Tawa. Diba? Ang sabi ni Jesus Christ, punta tayo doon. Diba? Huwag mo na pakinggan yung mga yan. Hindi nakakatulong. Diba? What if naniwala siya, Lord, hindi, tama na Lord, huwag ka na sumama. Stop. Diba? Masakit, nasasaktan na ako, maburol na lang namin yung anak ko, huwag ka na po sumama kasi nakakaabala. No. Naniwala siya kay Jesus Christ. Bakit? Kasi pinayagan niya pumunta si Jesus Christ Amen? Skip natin yung verse 37. When they came to the home of the synagogue leader ni Jairus, Jesus saw mass confusion. People were crying and sobbing loudly. Nagngangawa, umiiyak. Siyempre, may patay. Normal naman yun. Alam naman may nagpa-party-party, no? Diba? People were crying and sobbing. Pumasok si Jesus Christ. He entered the house and asked them, why all this confusion and crying? Diba? The child isn't dead. She's sleeping. Ang bata ay hindi patay. Natutulog lang siya. Amen? So, ito yung nakikita ng mga tao na yon. They see death. Diba? They see death. They see the child dead. Kaya nga sila umiiyak Kaya nga sila nalulungkot. Kaya sila nagluluksa. But what Jesus see is life. Iba yung perspective ni Jesus Christ sa atin. Diba? Iba yung perspective ni Jesus Christ sa atin dati. Linawin ko yon. Bakit? Kasi tayo yung mga anak na ng Diyos. Kaya ang perspective dapat na meron tayo ay yung point of view ni Jesus Christ. Diba? We need to see everything in the eyes of Jesus. Diba? So, when people see death, we should see life. Anong sabi ng mga tao? The child is dead. The child is dead. Anong sabi ni Jesus Christ? Balikan natin. Taka siya, bakit kayo umiiyak? The child isn't dead. She's just sleeping. Diba?
So, mga kapatid, iba yung perspective ng Panginoon sa mga walang pananampalataya. Di ba? Bakit? Kasi pagka nangyari na sa mga tao sa natural, yun na yun. Di ba? Pero iba tayo, mga kapatid. Hindi sa nagyayabang tayo or what, pero iba yung merong kang Diyos na pinaniniwalaan. Iba yung nauunawaan mo, yung Diyos mo mahal ka at sinabi ng Diyos mo na hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Amen? Iba yun. Bakit? Kasi kahit nakikita mo na magulo na yung pag-ibig, magulo na yung paligid, di ba? Meron kang peace. Di ba? Kagaya ng mga apostol, nung bago-bago nilang kasama si Jesus Christ. Di ba? Ito nga, pinopoint out nun. Imaginein mo mga mangingisda natakot sa lakas ng bagyo. Mangingisda yun, sanay yun. Sanay sa dagat, sanay yun sa mga alon. Diba? Pero that night, natakot sila sa sobrang lakas. And yet, si Jesus Christ natutulog doon. Yun yung peace na meron tayo. Diba? Yung peace na sinasabi natin kasi, even though magulo yung nangyayari sa paligid, you are at peace. Bakit? Kasi you know na yung may hawak ng sitwasyon na yun, is Jesus, 'di ba? Hindi yung tao, hindi bagay, hindi sitwasyon, hindi ikaw, kahit ikaw, hindi kamatayan, kundi si Jesus Christ ang may hawak ng sitwasyon na meron tayo. Not the other way around. Amen. So palakpakan natin si Lord. So mga kapatid, sa susunod na makita mo that there is a hopeless situation, always remember that Jesus sees something good in the making. Amen? Ulitin ko po yun. If you see a hopeless situation, Jesus sees something good in the making. Kung meron kang pinagdadaanan right now, di ba, you should see yourself, may mangyayari sa akin. Jesus is doing something. Di ba? Di ba? May mangyayari. Amen? If you're praying for a job, makukuha mo yan. Di ba? If you're praying for that exam, mag-review ka. Di ba? Makukuha mo yan. Huwag mo iasa lahat sa stored knowledge. Tigilan nyo na yung stored knowledge. Di ba? Pero good job kung may stored knowledge. Or stock knowledge. Di ba? So, Jesus sees something good. Di ba? Sa tingin mo, wala na. Pero sinabi ni Jesus Christ, meron pa. Marami pa. Amen? So, when you see something broken, He sees a new creation. Amen? Do you agree? Katabi mo new creation? Ano yan? Mga bagong nilalang ni Kristo na may buhay, na may punong-puno ng buhay. A God kind of life. Meron tayo mga kapatid. Hindi tayo mauubusan. Di ba? So patuloy lang tayong maniwala. So when you think you are unworthy, di ba? Narinig ko kay Ate Che kanina, no? Ate Che na bakit namin na-experience to hindi naman kami worthy. Di ba? Hindi kami deserving. Nasabi mo na sa sarili mo to. Di ba? At some point, no, siguro nasabi natin, I am unworthy. Di ba? Hindi ako karapat-dapat. Well, totoo 'yun. Di ba? Pero ginawa tayong karapat-dapat kasi ni Jesus Christ. Di ba? We were once sinners. Pero right now, you are a child of the Most High God. Amen? Mahal na mahal ka ng Lord. So, again, when you think you are unworthy and undeserving, He sees a child. He sees His child. Amen? If you think you are unworthy, ang nakikita ng Diyos, anak ko to. So, huwag mong titignan yung sarili mo, someone unworthy. Diba? Kasi yung ginawang pagod, ginawang kamatayan ni Jesus Christ sa cross, He made sure that you are going to be worthy. Diba? When you sing praises, minabasa ko last time sa Facebook, naaawa daw siya dun sa mga tao na umaawit ng mga malulungkot na, Lord, come, bisitahin mo kami, Lord. Tagpuin mo kami. And they call it worship. Pero mga kapatid kasi, Jesus is already with us. So why beg? Ba't ka magmamakaawa? Andito na ang Diyos. Amen? So our worship should be something na iba. Bago. Bagay dun sa new creation. Bagay dun sa panglangit.
di ba? We can give everything that we have, di ba, kay Jesus Christ. Bakit? Kasi lahat naman ng yon hindi kulang eh. Di ba? Pero sabi ng Lord, masaya ako sa mga ginagawa mo. Di ba? Masaya ako na tinanggap mo ko. Pero hindi natin kailangang mag-effort ng marami. Yun yung maganda doon. Hindi mo kailangan pang pumunta kung saan-saan para lang manalangin. Hindi mo kailangan pumunta kung saan para mag-alay. Hindi mo kailangan bumili ng ganito, bumili ng ganyan, magbenta ng ganito para lang masabi na you are God-fearing, that you are righteous. Ang sabi lang sa Bible, i-accept natin si Jesus Christ. Ganon kasimple yun. At meron na tayo ng lahat ng bagay. Amen. Kaya hindi matanggap ng tao to eh. Bakit? Ang dali naman. Yung tao laging gustong may ginagawa. Ewan ko po dun sa mga hindi tumatayo, hindi tumatayo ng kama. Diba? Kung gusto nilang may ginagawa. Pero ang tao, nakadesign kasi talaga na mag-labor. Yun yung naging curse sa tao nung kinain. Sumuway si Adan tsaka si Eva. Ang naging sumpa sa mga tao kay Adan, magtatrabaho ka. Maghihirap ka. Diba? Paghihirapan mo lahat ng kakainin mo. Paghihirapan mo lahat ng gusto mo. Diba? Pero sabi ng Lord, at ginawa ng Lord, siya na yung naghirap sa cross para tayo mag-enjoy ng mga benefits na yon. Beneficiary tayo ni Jesus Christ. So mga kapatid, lahat ng mga beneficiary ni Jesus Christ magsabi ng Amen. Amen. Do you agree na ikaw ay tagapagmana kagaya ni Jesus Christ? Do you believe na merong pag-asa? Amen. Do you believe na yung mga bagay na akala mong wala na, sabi ng Lord, meron pa yan. Marami pa. Amen. Kaya mga kapatid, the next time that you see yourself unworthy, undeserving, isipin mo, anak ka ng Diyos. Imaginein mo yon. Pag bulay-bulayan mo yon na anak ka ng Diyos. Amen. He sees His beloved. Diba? When you think yourself as unworthy, ang nakikita niya yung beloved child niya. Amen? Ano yung beloved child? Pinakamamahal na anak. Hindi lang basta love, diba? Pero pinakamamahal na anak. Amen? You see scars. You see stories of victory. Nakikita mo mga sugat, mga peklat, ng mga nakaraan mo, pero ang nakikita niya, mga bagay na pagpapasalamat mo, ite-testimony mo. Amen? Na napagtagumpayan mo. Amen? Jesus is with you, mga kapatid. Amen? So the next time that you see something unfavorable, continue to believe and imagine nang lahat ng bagay na yan ay pinangako na ng Diyos sa iyo at mangyayari yun. Amen? So wag ka ng panghihinaan ng loob. Pwede ba yun? Request ko, wag ka ng panghihinaan ng loob. Amen? Huwag ka ng panghihinaan ng loob. Bakit? Kasi Jesus is with you. He will always be. Diba? Forever and ever. Kasama natin si Jesus Christ. So, sana yung puso natin, mapalitan na yung mga takot. Diba? May mga takot pa rin yan eh. Kaya nga tayo minsan nagda-doubt. No? Dumarating yung pagkakataon na akala natin, hindi ibibigay ng Diyos sa atin. Pero, ladies and gentlemen, 2,000 years ago, binigay na yan. Diba? Diba? So, kailangan mo na lang paniwalaan. Stop being afraid. Only believe. Amen? Kaya palakpakan natin ng pinakamalakas sa palakpak si Lord. Diba? He deserves all the glory. He is so worthy. Bakit? Kasi He turned something unworthy to something na katanggap-tanggap sa Kanya. Diba? Sabi sa Bible, yung pinakamabuting kaya mong gawin ay basahan sa harapan ng Diyos. Pero yung moment na tinanggap mo si Jesus Christ, yung madumi mong pagkatao, yung madumi nating pagkatao, naging kasing puti ng niebe. Amen? Nakita na kayo ng snow? Ako hindi pa. Diba? Sa YouTube lang, no? Pero, sobrang puti. Diba? So, ibig sabihin nun, malinis ka na. Amen? Hindi ka na nakikita, hindi ka maduming basahan. Kaya nung sinasabi nung iba,
Di ba? You are something na pwedeng humarap sa hari ng mga hari. Sa Lord of Lords. Amen? Bakit? Kasi you are worthy, kapatid. You were made worthy by Jesus Christ. Amen? So, continue to believe. Continue to imagine those good things. Bakit? Kasi mangyayari yon. At sabi ni Jesus Christ, kasama mo siya hanggang sa wakas ng panahon. Amen? Hanggang sa wakas ng panahon. Amen? Hanggang sa muli niyang pagbabalik, susunduin ka pa nga. Hindi ng grab. Di ba? Nakakabayo pa siya. With all His glory. Amen? With all His glory, susunduin ka ng Diyos. So, palakpakan natin si Jesus Christ. Amen? So, let's pray. Diba? Let's pray. Father God, maraming salamat, Lord God, sa mga katotohanan na ibinaba mo sa amin, Lord God. Hindi na kami matatakot, Panginoon. Kami maniniwala na lamang sa mga mabubuting pangako mo sa aming mga buhay. Lord, huwag mo hayaan na makalimutan namin, Panginoon, that you are with us, Lord God, every day of our lives, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, the next time na kami makaharap na sitwasyon, Panginoon, na hindi favorable para sa amin, Lord, we know, Lord God, that you are with us, Lord God, at ang lahat ng ito, Panginoon, ay magiging message of victories, Panginoon. Lord God, ay de-declare namin yung authority mo, Lord God, sa mga sitwasyon na ito, Lord God. I-de-declare namin na ikaw ay nagtagumpay na, Panginoon. Kaya, Lord, hindi kami matatakot, Panginoon, sapagkat alam namin na yung hari ng mga hari ay lagi namin kasama, na yung Diyos na may likha ng lahat ng bagay ay tinatawag kaming mga minamahal na anak. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sa iyo, Lord God, for all the sacrifices na ginawa mo, Lord God. Despite our shortcomings, despite our sinful nature, Panginoon, ginawa mo kaming righteous, Lord God. Lord God, kahit kami galit sa iyo, Lord God, kami mga kaaway mo, Panginoon. Lord God, ginawa mo pa rin kaming mga anak, Lord. Kaya Lord, nagpapasalamat kami, Lord God. Truly, you are worthy of all these things, Panginoon. You are worthy of adoration. You are worthy of our thankfulness, Panginoon. You are worthy, Lord God. Sapagkat, Lord, alam namin, Lord God, na hindi mo kami pababayaan, Lord God. Ikaw ay Diyos na tapat at kahit kakaunting kadiliman ay wala sa iyo, Lord God. Kaya, Panginoon, kami confident na, Lord God, na magdedeklara ng mga bagay na mabubuti sapagkat alam namin ito ay mangyayari, Lord God. Kaya Lord, tinataas namin ang iyong pangalan sa lugar na ito. Binabalik namin sa iyo mga papuri, pasasalamat, mga pagsamba, Lord God. Sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Jesus, hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat po. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang tanghali po.